Pinagpalit sa kabit at pinaplano pang manakaw ang kumpanya ng aking pamilya matapos kong isakripisyo ang lahat para maging isang masunuring asawa kay Rafael. Itinapon ko ang apron at muling isinuot ang korona ng kapangyarihan para dagsain siya ng mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw at panloloko sa teknolohiya. Ngayong nagising na ang tunay na may-ari ng Innovate Tech, may mapagtataguan pa ba ang linta na nagpapakasasa sa aking yaman? Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila hindi sapat para palamigin ang nag-iinit na paligid sa loob ng Grand Ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa itaas ay sumasayaw sa bawat kristal na kopita ng champagne, sa mga mamahaling alahas ng mga bisita at sa mga pekeng ngiti na nagkalat sa buong silid. Gabi iyon ng selebrasyon. Ang ika-40 kaarawan ni Rafael Santos, ang henyo sa likod ng Innovate Tech Solutions, ang isa sa pinakamalaking tech companies sa bansa. At sa tabi niya, gaya ng dati, ay ang kanyang perpektong asawa, si Celestina Reyes y de Leon. Mahal, ayos lang ba ang kurbata ko? Tanong ni Rafael, bahagyang yumuko para magkapantay ang kanilang mga mukha. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Celestina. Dahan-dahan niyang inayos ang sutlang kurbata ng asawa, hinaplos ang dibdib nito. You look perfect, Rafi, as always. Sa kanyang mga mata, perpekto pa rin talaga ito. Ang lalaking pinakasalan niya 15 taon na, ang nakalipas. Ang lalaking kasama niyang bumuo ng kanilang mga pangarap. Hinawakan ni Rafael ang kamay niya at marahang pinisil. Hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ka, Tina. Ikaw ang lakas ko. Tumagos sa puso ni Celestina ang mga salitang yon. Para sa kanya, sapat na yon. Ang makitang masaya at matagumpay ang kanyang asawa, ang makitang buo at masaya ang kanilang pamilya, ay sapat ng kabayaran sa pag-iwan niya sa sarili niyang karera para maging isang full-time na ina at asawa. Maya-maya, umakyat si Rafael sa entablado para sa kanyang talumpati. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Nagsimula siyang magsalita, pinasalamatan ang lahat ng dumalo. Ngunit sa dulo ng kanyang speech, ang mga mata niya ay muling hinanap si Celestina sa gitna ng karamihan. At higit sa lahat, sabi ni Rafael, ang boses niya ay naglalaman ng emosyon. Gusto kong pasalamatan ang ilaw ng aking tahanan, ang aking inspirasyon, ang pinakamabuting ina sa aming mga anak, ang aking pinakamamahal na asawa, si Celestina. Nagpalakpakan ang mga tao, may mga tumayong humanga. Naramdaman ni Celestina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pagmamahal na naramdaman niya sa sandaling iyon ay sapat na para burahin ang lahat ng pagod at sakripisyo. Ito ang buhay na pinili niya. At sa mga sandaling tulad nito, sigurado siyang tama ang kanyang naging desisyon. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang magarbong selebrasyon. Habang ang karamihan sa mga bisita ay nagpapatuloy sa kasiyahan, dahan-dahang umalis si Celestina. Kailangan na niyang umuwi para sa kanilang bunsong anak, ang 2 buwang gulang na si Liam. Ang katahimikan sa kanilang mansyon sa Forbes Park ay isang malaking kaibahan sa ingay ng party. Pagpasok niya sa nursery, ang mahinang paghinga lamang ni Liam ang kanyang naririnig. Dahan-dahan niya itong binuhat mula sa kuna, niyakap ng mahigpit, at inamoy ang natatanging amoy ng isang sanggol. Habang pinapadede niya ang anak, nakaupo sa tumba-tumba, naramdaman niya ang pagod na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ngunit kasama nito ay ang isang pakiramdam ng kapayapaan. Ito ang kanyang mundo. Ang kanyang 2 anak, si Sofia at si Liam, at si Rafael, ang kanyang buong buhay. Nang makatulog na muli si Liam, maingat niya itong ibinalik sa kuna. Papalabas na sana siya ng silid nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kanilang master's bedroom sa kabilang pasilyo. Pumasok si Rafael. Akala niya ay susunod na ito sa kanya. Ngunit narinig niya ang boses nito na tila may kausap sa telepono. Dahil bahagyang nakabukas ang pinto ng nursery,
Narinig niya ang bawat salita. "Yes, baby. Pauwi na rin ako sa'yo. I know, I miss you more." Malambing na sabi ni Rafael. Isang lambing na matagal nang hindi naririnig ni Celestina para sa kanya. Nanigas si Celestina sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Baka kamag-anak lang o isang kaibigan, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. "Kumusta ang gabi mo?" "Mine was boring. Puro business talk. Oo naman, mas gusto ko pang kasama ka." Patuloy ni Rafael. At may kasama itong mahinang tawa. "Just a few more weeks, Lian. Konting tiis na lang. Kapag napirmahan na ang transfer ng majority shares, sa atin na ang mundo. Lian." Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa pandinig ni Celestina. Majority shares. Transfer. Ang mga salita ay parang mga piraso ng basag na bote na unti-unting tumutusok sa kanyang utak, sa kanyang puso. "She suspects nothing," dagdag pa ni Rafael. "Masyado siyang abala sa pagiging ina. She trusts me completely." Hindi niya alam na ang bawat pirma niya sa mga dokumentong binibigay ko ay unti-unting naglilipat ng kapangyarihan sa akin. By the time she realizes it, huli na ang lahat. Akin na ang Innovate Tech. At sa wakas, makakaalis na tayo sa anino ng pamilya niya. Hindi na makahinga si Celestina. Ang mga kamay niya ay napakapit sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang buong palasyong pinangarap niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang 15 taon. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Nang matapos ang tawag, naririnig niyang bumukas ang gripo sa banyo. Nanginginig, umatras si Celestina. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sarili niyang banyo sa kabilang dulo ng kwarto. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi niya kilala. Maputla. May malalalim na eye bags. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong sakit. Ito ba ang naging kapalit ng lahat? Isang babaeng pagod, naubos at ngayon ay niloko. Isang babaeng ginawang tanga. Isang malamig na galit ang nagsimulang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pinapawi ang sakit, pinapatay ang panginginig. Ang Celestina Reyes si De Leon na dating kinatatakutan sa corporate world. Ang babaeng kayang magpatumba ng mga higanteng kumpanya sa isang iglap lang ay natutulog lang pala. At ngayon, ginising siya ng pinakamatinding sampal ng katotohanan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng marmol na countertop. Isang tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Tiningnan niya ito. Isang email notification mula sa bangko. Ang subject line, "Urgent, Loan Application Approval, Innovate Tech Shares as Collateral." Binuksan niya ang email. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Isang pautang na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Isang pautang na hindi niya alam. Isang pautang na ginamit ang kanyang pinakamahalagang yaman, ang kanyang mana, ang kanyang dugo't pawis, bilang kolateral. At sa ilalim, naroon ang digital na kopya ng isang dokumento na may peking pirma niya pa. Ang email ay nanatiling nakabukas sa screen ng telepono. Ang mga salita nito ay tila mga nagbabagang uling na sumusunog sa retina ni Celestina. Pautang, kolateral, pekeng pirma. Ang bawat salita ay isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa pundasyon ng kanyang mundo hanggang sa ito'y tuluyang maging abo. Hindi niya namalayan kung gaano siya katagal na nakatayo roon, nakatingin sa kawalan. Nang marinig niya ang tunog ng shower mula sa kabilang banyo, doon lamang siya natauhan. Mabilis, ngunit walang ingay, siyang lumabas at bumalik sa nursery. Isinara niya ang pinto ng walang kaluskos. Sa dilim, sa katahimikan na tanging hininga lamang ng kanyang natutulog na anak ang maririnig, umupo siya sa sahig.
Ang likod niya ay nakasandal sa malamig na pader. At doon, sa wakas, bumuhos ang mga luha. Hindi ito mga luhang maingay. Hindi ito hagulgol ng isang pusong sinasaktan. Ito ay mga luhang tahimik, mainit, at puno ng lason ng katotohanan. Bawat patak ay naglalaman ng isang alaala. Ang kanilang unang pagkikita, ang pangako niya sa harap ng altar, ang nangiti niya ng unang masilayan ng kanilang mga anak, ang bawat mahal kita na ngayon ay natuklasan niyang walang laman. Bawat alaala ay isang patalim na dahan-dahang umiiwa sa kanyang puso. Ang Celestina na asawa at ina ay namatay sa gabing iyon. Hinayaan niyang mamatay ito sa sahig ng nursery kasama ng mga pira-pirasong pangarap na binuo niya sa loob ng 15 taon. Hinayaan niyang maubos ang kanyang luha hanggang sa wala nang natira, kundi isang tuyong, malamig na pakiramdam. Nang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang sumilip sa siwang ng kurtina, tumayo si Celestina. Ang kanyang mga binti ay nangingimay, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit. Ito ay nagpapakita ng isang bagay na mas matindi, mas mapanganib. Naglakad siya papunta sa kanyang sariling banyo at muling humarap sa salamin. Ang babaeng nakita niya kagabi, ang babaeng maputla at talunan, ay wala na. Ang nakatingin pabalik sa kanya ngayon ay may mga matang matalasang, isang panga na mariin ang pagkakatikom at isang aura ng kapangyarihang matagal nang nakatago. Nakita niya ang multo ng nakaraan, ang anino ni Celestina de Leon, ang babaeng hindi marunong matakot, ang babaeng hindi kailanman nagpapatalo. Naghilamos siya ng malamig na tubig. Bawat patak ay tila naguhugas, hindi lang sa bakas ng luha, kundi pati na rin sa kahinaan na kumapit sa kanya sa loob ng maraming taon. Pag-angat ng kanyang mukha, wala nang bakas ng emosyon. Ang natira na lang ay determinasyon. Pumasok siya sa kanyang walk-in closet, isinara ang pinto, at kinuha ang isang lumang telepono na nakatago sa ilalim ng kanyang mga alahas. Ito ang kanyang pribadong linya, isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ama para sa mga emergency. Isang numero lang ang tinawagan niya. Imperial Law Office. Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Crispin? Sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. It's me, Celestina. Narinig niya ang bahagyang pagkabigla sa boses ng matandang abogado, ang pinagkakatiwalaang tagapayo ng pamilya De Leon sa loob ng 4 na dekada. Señorita Tina, it's been a while. Is everything all right? No, Crispin. Nothing is all right. Diretsong sagot niya. I need you. I need your absolute discretion. Walang dapat makaalam nito. Not even my parents. I'm invoking the Red Protocol. Natahimik si Attorney Crispin Imperial sa kabilang linya. Ang Red Protocol ay isang kasunduan sa pagitan nila na para lamang sa pinakamatitinding krisis. I understand completely. Sabi ng abogado. Ang boses niya ay naging seryoso. What do you need? I need you to investigate a potential breach of fiduciary duty and corporate fraud within Innovate Tech. Sabi ni Celestina. Ang bawat salita ay tumpak at walang bahid ng pag-aalinlangan. Particular, ang lahat ng transaksyon na ginawa ni Rafael Santos sa nakalipas na 2 taon. Mayroon akong impormasyon tungkol sa isang hindi autorisadong pautang gamit ang aking mga share bilang collateral. I need you to find everything. Consider it done, Tina. Mabilis na tugon ni Attorney Imperial. I will assemble my best team. Good, sabi ni Celestina bago ibaba ang tawag. Habang naghahanda siya para sa umaga, kumilos siya na parang isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Nang pumasok si Rafael sa shower, pumasok si Celestina sa home office nito. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Sinubukan niya ang safe na nakatago sa likod ng isang painting. Ang kombinasyon, ang anibersaryo nila. Napangisi siya ng mapait nang bumukas ito. Sa loob,
Nakita niya ang mga folder, mga pangalan ng kumpanya na hindi niya kilala, mga offshore accounts. Hindi pa niya naiintindihan ang lahat, ngunit kumuha siya ng litrato ng bawat dokumento gamit ang kanyang pribadong telepono. Bawat litrato ay isang bala at nagsisimula pa lang siyang mag-ipon ng kanyang mga sandata. Nang magkaharap sila para sa almusal, si Celestina ay ang larawan ng isang mapagmahal na asawa. Inihain niya ang kape ni Rafael, ngumiti, at nagtanong tungkol sa araw nito. Mukhang pagod ka, mahal. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Tanong ni Rafael, habang hinahaplos ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang parehong kamay na pumirma sa mga pekeng dokumento. Ngumiti si Celestina, isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Medyo magulo lang ang isip ko kagabi. Alam mo na, dahil sa mga bata. But I'm fine now. In fact, sabi niya, habang tinititigan ito ng diretso sa mata, everything is crystal clear. Hindi napansin ni Rafael ang panganib na kumikinang sa likod ng mga mata ng kanyang asawa. Para sa kanya, siya pa rin ang Tina na madaling kontrolin. Ang Tina na sunod-sunuran. Hinigop niya ang kanyang kape. Walang kamalay-malay na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang reynang palamuti sa kanyang kaharian. Siya na ngayon ang reynang naghahanda para sa isang digmaan. Pagkatapos umalis ni Rafael papuntang opisina, muling tumunog ang pribadong telepono ni Celestina, si Attorney Imperial. Tina, may nakuha na akong paunang impormasyon, sabi ng abogado. Ang boses niya ay mababa at seryoso. The loan is real. But there's something else, something more immediate. Base sa corporate records, 3 days ago, Rafael appointed a new senior vice president for finance. Who? Tanong ni Celestina, kahit na may hinala na siya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Ang kapatid niya, si Ramon Santos. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Celestina. Si Ramon, ang sakim at walang kakayahang kapatid ni Rafael. Inilagay niya ito sa posisyon kung saan hawak nito ang pera ng kumpanya. Ang pera niya. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa bintana, sa malawak na hardin ng kanilang mansyon. Ang digmaan ay hindi na lamang pinaplano. Nagsimula na pala ito nang hindi niya nalalaman. At kung si Rafael ang unang nagpaputok, sisiguraduhin ni Celestina na sa kanya magmumula ang huling bala na tatapos sa lahat. Kinabukasan, ang Celestina na gumising ay hindi na ang babaeng nagkulong sa anino ng kanyang asawa. Nagtungo siya sa pinakasulok na bahagi ng kanyang walk-in closet, sa lugar na matagal nang hindi nabubuksan. Dito nakasabit ang mga damit na sumisimbolo sa kanyang nakaraang buhay. Mga power suit, blusa na gawa sa sutla, at mga pencil-cut skirt. Pinili niya ang isang itim na pantsuit na simple ngunit elegante ang hiwa. Habang isinusuot niya ito, parang isang baluti, naramdaman niya ang pagbabalik ng isang pamilyar na kumpiyansa. Tumingin siya sa salamin. Ang buhok niya ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay may light makeup, sapat lang para itago ang kulang sa tulog. Ngunit sapat din para bigyang diin ang talas ng kanyang mga mata. Wala nang bakas ng housewife. Ang nasa harap niya ay isang CEO. Pagbaba niya, naroon na ang kanyang driver. Sa Innovate Tech Tower tayo, Mang Bert. Utos niya. Ang boses ay kalmado ngunit may autoridad. Ang Innovate Tech Tower sa Bonifacio Global City ay isang gusaling gawa sa salamin at bakal. Isang monumento sa tagumpay na binuo mula sa kanyang dugo, pawis at mana. Ngunit sa loob ng halos 5 taon, hindi na niya ito tinapakan. Nang bumukas ang glass doors ng lobby, lahat ng galaw ay tila huminto. Ang mga empleyado, mga bago at lalo na ang mga luma ay napalingon. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging bulungan. Ang mga mata nila ay puno ng pagtataka at pagkamangha. Nakita nila si Ma'am Tina, ang co-founder,
ang utak sa likod ng orihinal na tagumpay ng kumpanya, na naglalakad sa kanilang gitna na parang isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay parang isang martilyong pumupukpok, nagbabadya ng pagbabago. Hindi siya lumingon sa kaliwa o sa kanan. Diretso ang kanyang tingin sa private elevator na para lamang sa mga executive. Ang opisina ng Senior Vice President for Finance ay nasa ika-35 na palapag, isang malawak na corner office na may tanawin ng buong syudad. Nang makarating si Celestina, hinarang siya ng isang batang sekretarya. "Excuse me, ma'am, do you have an appointment with Mr. Santos?" Tanong ng babae, bahagyang naguguluhan sa biglaang pagdating ng isang hindi pamilyar na bisita. Hindi siya pinansin ni Celestina. Ang mga mata niya ay nakatuon sa nakasaradong pinto na gawa sa mahogany. "This is my company," sabi niya sa mahinang boses, sapat lang para marinig ng sekretarya. "I don't need an appointment." At binuksan niya ang pinto. Si Ramon Santos ay nakaupo sa isang malaking leather chair. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa habang may kausap sa telepono. Ang kanyang damit ay mas mahal pa kaysa sa kinakailangan at ang kanyang buhok ay makintab sa sobrang pomada. Naputol ang kanyang pagtawa nang makita kung sino ang pumasok. "Tina," gulat na sabi niya, mabilis na ibinaba ang kanyang mga paa. "Anong ginagawa mo rito? At hindi ka man lang kumatok?" Isinara ni Celestina ang pinto sa likuran niya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa mesa. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng marangyang opisina. Ang bagong kasangkapan. Ang mamahaling painting sa pader. "Maganda ang opisina mo, Ramon," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Mukhang malaki ang ginastos ng kumpanya para dito. Naging defensive si Ramon. "Well, bilang SVP, kailangan kong magmukhang presentable sa mga kliyente." "Talaga ba?" tanong ni Celestina. Huminto sa harap mismo ng mesa. Itinukod niya ang kanyang mga palad dito at bahagyang yumuko. "Gusto kong makita ang lahat ng financial reports mula sa huling quarter. Lalo na ang liquidation ng lahat ng expenses sa ilalim ng opisina mo. Now." Napatawa si Ramon, isang tawang pilit. Teka, anong karapatan mong hingin yan? Si Rafi ang CEO, ako ang SVP, ikaw. Nasa bahay ka lang." Ang mga mata ni Celestina ay naningkit. "Huwag mong kalimutan, Ramon, na bago ka pa man natutong magbilang ng pera, ako na ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito kasama ng kapatid mo. Ang pangalan ko pa rin ang nakasulat sa kalahati ng lahat ng pag-aari ng Innovatech. Now, give me the reports, or would you prefer I call security to escort you out of my building?" Nakita ni Ramon ang determinasyon sa mga mata ni Celestina. Nawala ang kanyang pagiging mayabang. Nanginginig ang mga kamay. Tinawagan niya ang kanyang staff para dalhin ang mga folder. Nang mailapag ang mga dokumento sa mesa, isa-isang binuklat ito ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Sinusuri ang bawat numero, bawat resibo. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, kumuha siya ng isang papel. "Consulting fees, 5 million pesos. Para sa isang kumpanyang kakarehistro lang last month. At ang address ng consultant na ito ay kapareho ng address ng bahay mo sa probinsya." Itinapon niya ang papel sa mesa. "Travel expenses to Europe for a tech conference. For you and 3 of your friends na walang kinalaman sa industriya natin?" Namutla si Ramon. I can explain. Huwag ka nang mag-abala." Putol ni Celestina. "Simula na ngayon, lahat ng tseke na lalabas sa departamentong ito ay mangangailangan ng 2 pirma. Ang sayo at ang sakin." Tumayo siya ng tuwid. "Malinaw ba?" Hindi makasagot si Ramon. Ngumanga lang siya na parang isang isdang iniyahon mula sa tubig. Tumalikod na si Celestina at naglakad palabas. Habang nasa elevator siya pababa,
Tumunog ang kanyang telepono. Si Rafael. Celestina, what the hell are you doing? Sigaw nito mula sa kabilang linya. Tumawag si Ramon. Pinapahiya mo raw siya sa harap ng mga empleyado niya. Umuwi ka na. Huminto si Celestina sa gitna ng lobby. Ang mga bulungan sa paligid niya ay muling tumahimik. Pinapahiya. Kalmadong sagot niya sa telepono. Rafael, this is my company too. O baka nakalimutan mo na. I'm just protecting my investment. Marahil, dapat mas madalas na akong bumisita rito. Don't you dare. I have to go, mahal, sabi ni Celestina. Ang salitang mahal ay puno ng pang-uyam. Marami pa akong kailangang ayusin dito, mga basura na kailangang ilabas. At ibinaba niya ang tawag, hindi na hinintay ang sagot nito. Naglakad siya palabas ng gusali. Taas noo. Ang mensahe ay naipadala na. Ang unang dugo sa digmaan ay tumulo na. Hindi sa kanya, kundi sa kanila. Pagsakay niya sa kotse may isa pa siyang tinawagan. Isang numero na bigay sa kanya ni Attorney Imperial. Hello, Mr. David, sabi niya. Celestina Reyes, I need your services. I want you to find out everything there is to know about a woman named Lian Gomez. Kinagabihan, habang natutulog na ang kanyang mga anak, isang email ang dumating sa kanyang pribadong account mula kay Mr. David. Isang attachment. Binuksan niya ito. Ito ay isang koleksyon ng mga litrato. Mga litratong kuha sa malayo. Si Rafael at isang magandang batang babae na nagtatawanan sa isang mamahaling restaurant. Magkahawak kamay na naglalakad sa isang parke at ang pinakamasakit sa lahat, isang litrato nila na naghahalikan sa loob ng isang kotse. Tinitigan ni Celestina ang mukha ng babae, si Liane Gomez. Hindi niya naramdaman ang selos na inaasahan niya. Ang naramdaman niya ay isang malamig at matalas na interes. Sino ka? At paano ka naging bahagi ng pagbagsak ko? Iniligtas niya ang mga litrato. Isa na namang set ng mga bala para sa kanyang arsenal. Ang digmaan ay may marami pang laban at si Celestina ay handang-handa na. Ang mga sumunod na araw ay naging isang tahimik na digmaan sa loob ng mansyon ng mga Santos. Si Rafael at Celestina ay kumikilos na parang mga estranghero na sa pilitang pinagsama sa isang bahay. Ang kanilang mga pag-uusap ay limitado sa mga bana at sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at formalidad, mayroong isang digmaang namumuo. Hindi na sumisigaw si Rafael. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Sa tuwing titingnan niya si Celestina, isang babala na hindi nito nagugustuhan ang kanyang mga galaw. Ngunit si Celestina ay hindi na natitinag. Bawat sulyap ng pagbabanta mula kay Rafael ay sinasalubong niya ng isang malamig at walang emosyong tingin. Isang umaga, habang nagkakape, muling sinubukan ni Rafael na bawiin ang kontrol. Tina, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Inilapag ang dyaryo. Itong ginagawa mo sa opisina. Hindi ito nakakatulong. You're disrupting the workflow. Pinag-uusapan ka ng mga empleyado. Talaga ba? Sagot ni Celestina. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang tablet kung saan binabasa niya ang market reports. Ang alam ko lang, simula nang bantayan ko ang mga gastusin ni Ramon, biglang bumaba ng 15% ang miscellaneous expenses ng kumpanya. I think that's very helpful. Naging mariin ang panga ni Rafael. Hindi ito tungkol kay Ramon. Ito ay tungkol sa'yo. Your place is here, at home with the kids. Hayaan mo na sa akin ang pagpapatakbo ng kumpanya. Dahan-dahang ibinaba ni Celestina ang kanyang tablet at tinitigan ng asawa. My place is wherever my name is written as a majority shareholder. At Rafael, ang pangalan ko ay nakasulat sa buong kumpanyang yan. Kaya kung gusto kong magkaroon ng opisina sa tabi ng banyo, karapatan ko yon. Hindi na nakasagot si Rafael. Alam niyang sa usapang legal, talo siya.
Ngunit meron pa siyang ibang mga paraan. Sa sumunod na linggo, sinimulan ni Celestina ang ikalawang yugto ng kanyang plano. Ito ay hindi na lamang tungkol sa Innovate Tech. Ito ay tungkol sa pagputol ng lahat ng daluyan ng pera na ginagamit ni Rafael para pondohan ang kanyang mga lihim. Nagpatawag siya ng isang pulong. Hindi sa Innovate Tech, kundi sa isang pribadong silid ng isang lumang bangko sa Binondo. Ang taong kakausapin niya ay si Mr. Alejandro Lim, ang presidente ng bangko at isa sa pinakamatatalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Tita Celestina, bati ni Mr. Lim, isang matandang lalaki na may mga matang puno ng respeto. Kahit mas matanda ito, tita ang tawag nito sa kanya. Isang palayaw na nagpapakita ng paggalang sa pamilya de Leon. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Alejandro, I need a favor, sabi ni Celestina, direkta at walang paligoy-ligoy. Lahat ng joint accounts namin ni Rafael Santos sa bangkong ito. I want to freeze them, immediately. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Mr. Lim, ngunit hindi siya nagtanong. Ang pangalan ng De Leon ay may bigat na mas matimbang pa sa anumang paliwanag. Of course, tita. Is there a problem? Let's just say, I'm restructuring my assets, sagot ni Celestina. At kailangan kong malaman ang lahat ng malalaking proyekto kung saan ginagamit ang pera mula sa mga account na yon, lalo na ang mga real estate investments. Isang tango lang mula kay Mr. Lim ang naging sagot. Bago matapos ang araw, ang lahat ng joint accounts nila ay hindi na magagalaw nang walang pirma ni Celestina. Ang epekto ay mabilis at malakas. Kinagabihan, habang nasa isang mamahaling restaurant si Rafael kasama si Lian, dumating ang bill o. Inabot ni Rafael ang kanyang black card sa waiter. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang waiter, ang muka ay nahihiya. I'm sorry sir, declined po, sabi ng waiter. Sinubukan ni Rafael ang isa pang card. Declined, isa pa, declined. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha sa hiya at inis. Si Lian ay nagtatakang nakatingin sa kanya. Sa huli, kinailangan niyang magbayad gamit ang cash na halos hindi sapat, na lalong nagpadagdag sa kanyang kahihiyan. Nang gabing iyon, dumating si Rafael sa mansyon na parang isang sumasabog na bulkan. Hindi na niya itinago ang kanyang galit. Ano ang ginawa mo? Sigaw niya pagkapasok sa kanilang silid, kung saan nagbabasa si Celestina sa kama. Inilapag ni Celestina ang kanyang libro. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Don't play dumb with me, Celestina. Hinagis niya ang kanyang wallet sa sahig. Lahat ng credit cards ko, lahat ng accounts. Rohen, anong karapatan mong gawin to sa akin? Tumayo si Celestina mula sa kama. Ang kanyang kalmadong presensya ay isang malaking kaibahan sa nag-aapoy na galit ni Rafael. Karapatan ko? Rafael, ang perang yon ay galing sa pamilya ko. Ang perang yon ang ginamit nating puhunan para sa Innovate Tech. Ang perang yon ay para sa kinabukasan ng mga anak natin, hindi para ipang-date sa kung sino-sinong babae. Doon sa unang pagkakataon, binanggit niya ito. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Rafael na agad na palitan ng pagtanggi. Anong babae ang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celestina. Huwag na tayong maglokohan, Rafi. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol kay Leyani Gomez. Ang pangalan ay parang bombang sumabog sa pagitan nila. Natahimik si Rafael. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Takot. Paano? Hindi na mahalaga kung paano. Putol ni Celestina. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Ang mahalaga, tapos na ang laro. Akala mo, dahil ilang taon akong naging tahimik, nakalimutan ko na kung paano lumaban. Akala mo, dahil naging ina ako, mahina na ako. You underestimated me, Rafael. You underestimated the power of a De Leon. At iyan ang magiging pinakamalaking pagkakamali mo. Tumalikod si Rafael. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Celestina.
Naramdaman niya ang pagkawala ng kontrol. Ang babaeng akala niya ay hawak niya sa palad ay unti-unting nagiging isang halimaw na hindi niya kayang talunin. "This is not over, Tina," sabi niya sa mahinang boses bago lumabas ng silid. "Oh, I know," bulong ni Celestina sa sarili habang pinapanood itong umalis. "Nagsisimula pa lang ako." Naramdaman niya ang isang patak ng kasiyahan, ang matamis na lasa ng paghihiganti. Ngunit habang nakaupo siyang muli sa kama, biglang tumunog ang kanyang pribadong telepono. Ang private investigator, si Mr. David. "Ma'am Reyes," sabi ng lalaki sa kabilang linya. "May bago akong impormasyon tungkol kay Lian Gomez. It's unusual." "What is it?" tanong ni Celestina. Sa loob ng isang buwan, 3 beses siyang bumisita sa Manila Memorial Park. Sa parehong lugar, palagi siyang nag-iiwan ng bulaklak sa isang partikular na puntod, isang lumang puntod. Napakunot ang noo ni Celestina. Kaninong puntod? Narinig niya ang pag-click ng keyboard sa kabilang linya. "According to the cemetery records, ma'am, ang puntod ay pag-aari ng isang Ginoo na nagngangalang Antonio Vargas. Ang pangalan ay hindi pamilyar." "Sino si Antonio Vargas?" "Iyon na nga po ang kakaiba, ma'am," sabi ng investigador. "I did a background check. Si Antonio Vargas ay ang original co-founder ng Innovate Tech Solutions, ang partner ng asawa ninyo na namatay sa isang car accident 15 taon na ang nakalipas. Ang impormasyon ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon na hindi maintindihan ni Celestina. Bakit bibisitahin ng kirida ni Rafael ang puntod ng dati nitong business partner? Anong koneksyon meron sila? Bigla, ang simpleng kaso ng pagtataksil ay naging isang mas malalim at mas madilim na misteryo. Ang amoy ng mga nalantang bulaklak at basang lupa ay pamilyar na kay Liani Gomez. 1 beses sa 1 buwan. Sa loob ng 10 taon, ito ang naging kanlungan niya. Ang Manila Memorial Park, sa isang tahimik at halos nakalimutang sulok nito, ay ang tanging lugar kung saan maaari niyang tanggalin ang maskarang isinusuot niya araw-araw. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang palumpon ng puting rosas sa ibabaw ng isang simpleng lapida na gawa sa marmol. Nakaukit dito ang isang pangalan na unti-unti nang binubura ng panahon at ulan. Antonio Vargas. Sa ilalim nito, ang mga salitang mapagmahal na ama at kaibigan. "Hi, Etay," bulong ni Lian. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hinaplos niya ang malamig na bato. "Pasensya na kung natagalan akong bumalik. Naging komplikado ang mga bagay-bagay." Umupo siya sa damuhan, hindi alintana. Ang maaaring dumihan nito, ang kanyang mamahaling bestida. Tumingin siya sa malayo. Hindi siya ang babaeng nakikita ni Rafael Santos, ang babaeng masayahin, medyo simple at madaling makuha sa mga material na bagay. Ang totoong Lian ay narito, sa harap ng puntod ng kanyang ama, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kalungkutan at galit na mas malalim pa sa karagatan. Flashback, 15 taon na ang nakalipas. Ang 10 taong gulang na si Lian ay nagtatago sa likod ng pinto ng opisina ng kanyang ama. Naririnig niya ang mga sigawan sa loob. Ang boses ng kanyang papa, si Antonio, ay puno ng sakit at hindi makapaniwala. "Paano mo nagawa sa akin to, Rafi? Mag-compare tayo, magkaibigan." Ang boses ni Rafael Santos, mas bata ngunit kasing lamig na, ang sumagot. "This is business, Tonyo. You were too slow, too idealistic. Ang code na ginawa mo maganda. Pero ako ang nakakita ng potensyal nito. Ako ang nagbigay buhay dito. Ninakaw mo. Ninakaw mo ang pinaghirapan ko." "Idemanda mo ako kung gusto mo," sagot ni Rafael. "Pero wala kang ebidensya. Ang lahat ng papeles, ang lahat ng patents, nasa pangalan ko. Mag-isa kong itinayo ang Innovate Tech at wala kang magagawa."
Narinig ni Lian ang tunog ng isang bagay na nabasag. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto at lumabas si Rafael. Inaayos ang kanyang damit. Ang muka ay walang emosyon. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Pumasok si Lian sa loob at nakita ang kanyang ama. Nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga basag na bubog ng isang picture frame. Ang picture frame nila ni Rafael nung nagsisimula pa lang sila. Umiiyak ang kanyang ama, isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Makalipas ang isang linggo, namatay ang kanyang ama sa isang car accident. Sabi ng mga pulis, lasing daw ito. Pero alam ni Lian ang totoo. Namatay ang kanyang ama dahil sa isang wasak na puso at isang pinatay na pangarap. Sa libing, nakita niya si Rafael sa malayo, nakatayo sa ilalim ng isang puno, nakasuot ng itim. Walang luhang pumatak mula sa mga mata nito. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod ito at umalis na parang walang nangyari. At doon, sa harap ng kabaong ng kanyang ama, ang 10 taong gulang na si Liane Vargas ay gumawa ng isang panata. Isang araw, babawiin niya ang lahat. Isang araw, pagbabayarin niya si Rafael Santos. End of flashback. Bumalik si Liane sa kasalukuyan. Pinunasan niya ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ang lahat ng ginawa niya sa nakalipas na 2 taon. Ang pagpapalit ng kanyang apelyido sa Gomez, ang pag-aaral ng bawat galaw ni Rafael, ang pag-aarte na siya'y isang simpleng babae na nabighani sa kanyang kapangyarihan, ay bahagi ng isang masalimuot na plano. Ang kanyang layunin ay hindi lamang pera. Ang layunin ni Noenia ay ang ganap na pagwasak. Gusto niyang maranasan ni Rafael ang parehong sakit at kawalan na dinanas ng kanyang ama. Gusto niyang sirain hindi lang ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang kanyang perpektong pamilya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Rafael. "Baby, I'm so sorry for what happened last night. Nagkakaproblema lang. I'll make it up to you. I promise, I love you." Isang ngisi ng pagkasuklam ang gumuhit sa mga labi ni Lian. Ang pagmamahal. Isang salita na ginagamit ni Rafael na parang isang kasangkapan para makuha ang gusto niya. Malamig niyang tinipa ang kanyang sagot, puno ng mga tamang emojis para ipakita ang pag-aalala at pag-unawa. "It's okay, mahal. I understand. Basta mag-iingat ka palagi. I love you more." Isinilid niya ang telepono sa kanyang bag. Sa tabi nito ay isang maliit na notebook. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga diagram, mga timeline, at mga pangalan na magkakakonekta. Isang masalimuot na web ng kanyang plano sa paghihiganti. Nakasulat sa gitna, sa malalaking letra, ang pangalan, Rafael Santos, at sa ibaba nito, ang ultimong layunin, total annihilation. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Alam niyang may isa pang babae na kumikilos laban kay Rafael, ang asawa. Si Celestina Reyes. Sa simula, si Celestina ay isang collateral damage lamang sa kanyang plano. Ngunit ngayon, nakikita niya ito bilang isang potensyal na kasangkapan, isang hindi inaasahang kakampi. Tumunog muli ang kanyang telepono, isang unknown number, isang text message. "Alam kong binibisita mo ang puntod ni Antonio Vargas. Gusto kong malaman kung bakit. Magkita tayo." Walang pangalan. Ngunit alam ni Lian kung kanino galing ang mensahe. Si Celestina. Mukhang mas mabilis itong kumilos kaysa sa kanyang inaasahan. Isang matalas na ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Liane. Ang laro ay nagiging mas interesante. Alam niyang sinusubaybayan siya ng asawa ni Rafael. Sa katunayan, iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Ang pagbisita niya sa puntod ng kanyang ama ay hindi lang isang ritual. Ito ay isang pain, isang paanyaya. Nag-type siya ng sagot, isang address ng isang tahimik na coffee shop, isang petsa, isang oras. Ang reyna at ang prinsesa ng 2 magkaaway na kaharian ay malapit ng magkaharap.
At si Rafael Santos, ang hari na walang kamalay-malay, ay nasa gitna, malapit nang matanggalan ng Ang pangalang Antonio Vargas ay umalingaw-ngaw sa isip ni Celestina na parang isang misteryong kailangan niyang bigyan ng kasagutan. Ang impormasyong yun mula sa private investigator ay nagbukas ng isang pinto sa nakaraan na hindi niya alam na umiiral. In-access niya ang luma niyang files sa kanyang cloud storage, mga folder na natabunan na ng mga litrato ng pamilya at mga school project ng mga bata. Naghahanap siya. Innovate Tech. Beginnings, co-founder. At doon, sa isang lumang folder na may petsang 15 taon na ang nakalipas, nakita niya ang mga dokumento at mga litrato mula sa unang taon ng kumpanya. Nang mga panahong iyon, si Celestina ang nagsisilbing Chief Operating Officer. Siya ang nagpapatakbo ng negosyo habang si Rafael at si Antonio, na mas tinatawag nilang Tonyo, ang mga henyo sa teknolohiya. Naalala niya si Tonyo, isang tahimik, napakatalinong tao na may malaking pangarap. Siya at si Rafael ay hindi lang magka-partner. Sila'y matalik na magkaibigan, magkumpar. Si Tonyo ang ninong sa binyag ng kanilang panganay, si Sofia. Nag-scroll siya sa mga litrato. May isang larawan kung saan magkaakbay ang tatlo sa kanila. Nakangiti sa harap ng kanilang maliit, inuupahang opisina sa Quezon City. Sila laban sa mundo. Puno ng pag-asa. Pagkatapos, ang aksidente. Naalala ni Celestina ang gabing iyon. Ang tawag sa telepono. Ang balitang patay na si Tonyo. Si Rafael ay gumuho. Ilang linggo itong hindi makakain, hindi makatulog. Ang sakit na naramdaman ni Rafael noon ay tila totoo. O baka naman, magaling lang talaga siyang umarte? Ang koneksyon, iyon ang bumabagabag sa kanya. Bakit bibisitahin ni Lian Gomez ang kirida, ang puntod ni Antonio Vargas, ang namayapang partner? Nag-search siya online. Liane Gomez, walang masyadong lumalabas. Isang social media profile na halatang bago at curated. Ngunit nang itype niya ang Antonio Vargas family, may isang lumang artikulo mula sa isang local newspaper ang lumabas. Isang article tungkol sa isang inter-school science competition. Ang nanalo, isang 10 taong gulang na babae, inilarawan bilang ang napakatalinong anak ng tech innovator na si Antonio Vargas. Ang pangalan ng bata sa litrato, Lian Vargas. Napahawak si Celestina sa kanyang bibig. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang paraan na nakakakilabot. Liane Vargas, Liane Gomez, iisa lang sila. Ang babaeng sinisira ang kanyang pamilya ay hindi isang estranghero na naghahanap lang ng pera. Siya ang anak ng taong pinagkatiwalaan nila. Ang anak ng kaibigan ni Rafael. Bigla, ang lahat ng galit at selos na naramdaman ni Celestina para kay Lian ay naglaho. Napalitan ito ng isang nakakabinging pagkalito. Kung siya ang anak ni Tonyo, ano ang ginagawa niya kasama ni Rafael? Posible bang hindi niya alam ang nakaraan ng kanyang ama? O mas malala pa, posible bang alam niya ang lahat at ang relasyon nila ni Rafael ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa ibang bagay? Paghihiganti. Ang salita ay lumitaw sa kanyang isip na parang isang kidlat. Paano kung ang buong relasyon na ito ay isang pagkukunwari? Paano kung si Lian ay may sariling agenda para pabagsakin si Rafael? Napatingin si Celestina sa litrato ni Liane mula sa report ng investigador. Ang mga ngiti nito sa tabi ni Rafael, na dati tinitingnan niya bilang tanda ng panloloko, ngayon ay mukha ng isang maskara. Isang perpektong pag-arte. Kung ganoon, hindi lang siya ang biktima rito. At hindi lang si Rafael ang kalaban niya. Ang sitwasyon ay mas komplikado. May isa pang manlalaro sa chessboard na ito at ang kanyang mga motibo ay hindi niya palubusang nauunawaan. Kinuha niya ang kanyang pribadong telepono. Ang pag-atake kay Lian na dati niyang plano ay hindi na tama.
Kailangan niya ng impormasyon. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari. Nag-type siya ng isang mensahe, maikli at direkta, at ipinadala sa numerong ibinigay ng imbestigador. Alam kong binibisita mo ang puntod ni Antonio Vargas. Gusto kong malaman kung bakit. Magkita tayo. Halos agad-agad, dumating ang sagot. Isang address ng isang coffee shop sa Katipunan. Isang petsa at oras. Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Na para bang inaasahan na nito ang kanyang mensahe. Umupo si Celestina sa kanyang upuan. Ang isip ay naglalakbay. Nakaramdam siya ng isang kakaibang koneksyon sa babaeng dapat ay kaaway niya. Pareho silang nasaktan sa magkaibang paraan ng iisang lalaki. Pareho silang may gustong patunayan, peligroso ang gagawin niya. Ang pakikipagkita sa kerida ng kanyang asawa ay isang hakbang tungo sa hindi alam. Maaring isa itong patibong, maaring lalo lang siyang masaktan. Ngunit mas malakas ang kanyang intuisyon na nagsasabing kailangan niya itong gawin para malaman ang buong katotohanan, para maintindihan kung sino talaga ang kanyang kalaban. Tumingin siya sa bintana sa madilim na kalangitan. Ang digmaan na sinimulan niya ay hindi pala isang simpleng laban sa pagitan ng mag-asawa. Ito pala ay isang laban na nagsimula pa 15 taon na ang nakalipas. At siya, nang hindi niya namamalayan, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Kailangan niyang malaman kung si Liane Vargas ay isang kaaway na kailangan niyang talunin o isang kakampi na kailangan niya para manalo sa digmaang ito. At iisa lang ang paraan para malaman. Ang coffee shop sa Katipunan ay maliit at hindi gaanong matao. Isang perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap. Pinili ni Celestina ang isang mesa sa pinakasulok na bahagi kung saan tanaw niya ang pinto ngunit hindi siya madaling makita. Dumating siya ng 15 minuto mas maaaga, isang ugali na natutunan niya sa mundo ng korporasyon. Bawat sandali ng paghihintay ay nagpapataas ng tensyon sa kanyang dibdib. Ano ang sasabihin niya? Paano niya sisimulan ang isang pag-uusap sa babaeng kasama sa kama ng kanyang asawa? Eksakto sa itinakdang oras, bumukas ang pinto. Pumasok si Liane Gomez. Mas maganda ito sa personal kaysa sa mga litrato. Simple lang ang suot nitong maong at puting t-shirt, ngunit mayroon itong aura ng kumpiyansa. Inilibot nito ang kanyang mga mata at nang magtama ang kanilang paningin, walang pag-aalinlangan, naglakad ito papalapit sa mesa ni Celestina. Mrs. Santos? Bati ni Liane, ang kanyang boses ay kalmado. Walang bahid ng pagkukunwari o hiya. Umupo ito sa tapat ni Celestina. Vargas, sagot ni Celestina. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Liane Vargas, I believe that is your real name. Isang bahagyang pagtaas ng kilay lang ang naging reaksyon ni Liane. Hindi ito nagulat. Direkta ka pala. I like that. Yes, that is my real name. Kung gayon, diretsahan na rin ang tanong ko? Sabi ni Celestina, nakatitig ng diretso sa mga mata ng kaharap. Ano ang ginagawa mo kasama ni Rafael? Alam mo ba kung sino siya sa buhay ng ama mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liane. Alam ko. Alam na alam ko. Siya ang matalik na kaibigan na tumalikod sa papa nang kailangan niya ng tulong. Siya ang kumparing nagnakaw ng kanyang pinaghirapan. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang ama ko, nasawi ang puso. Ang bawat salita ay may bigat, puno ng galit na itinago sa loob ng maraming taon. Kinumpirma nito ang hinala ni Celestina. Ngunit mayroon pa siyang kailangang malaman. Kung alam mo ang lahat ng yan, bakit ka sumama sa kanya? Bakit mo hinayaang... Hindi matapos ni Celestina ang tanong. Ang ideya ay napakasakit isipin. Hinayaan kong ano, maging kabit niya? Walang pakundangang sabi ni Liane, tumingin ito sa labas ng bintana.
You think this is about love, Mrs. Santos? O pera? Hindi mo ba naiisip na para talunin ang isang halimaw, kailangan mo munang hayaan siyang papasukin sa iyong mundo? Kailangan mong pag-aralan ang kanyang kahinaan. At ang pinakamalaking kahinaan ni Rafael Santos ay ang kanyang ego, ang kanyang pangangailangan na laging may bago, laging may mas bata, para patunayan sa sarili niyang hindi siya nabubuhay sa anino ng pamilya De Leon. Natigilan si Celestina. Ang mga salita ni Lian ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Totoo, ang buong buhay ni Rafael ay isang pakikibaka para patunayan ang kanyang sarili at ginamit iyon ni Lian laban sa kanya. So this is all for revenge, sabi ni Celestina, mas isang statement kaysa isang tanong. This is for justice. Pagtatama ni Lian, muling ibinalik ang tingin kay Celestina at ngayon, ang mga mata nito ay nag-aapoy. Gusto kong bawiin ang kumpanyang dapat ay sa amin at gusto kong maranasan niya ang maranasan ng ama ko, ang mawalan ng lahat. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng paggawa ng kape sa counter. Dalawang babae, magkaiba ang pinanggalingan, magkaiba ang edad, na dapat sana'y magkaaway. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng kanilang galit at sakit, nakita ni Celestina ang isang parehong layunin. May mga plano siyang ilipat ang majority shares mo sa pangalan niya. Sabi ni Celestina, nagpa siyang magbigay ng sarili niyang impormasyon. Gamit ang mga pekeng dokumento at pautang na hindi mo alam. Hindi nagulat si Lian. Alam ko. At malapit na niyang gawin iyon. Iyon ang hinihintay ko. Sa sandaling gawin niya iyon, doon ko siya sisirain. Mayroon akong mga ebidensya, mga recording ng aming pag-uusap kung saan inaamin niya ang kanyang mga plano. Umiling si Celestina. Hindi iyon sapat. Matalino si Rafael. Gagamitin niya ang mga pinakamahuhusay na abogado para baliktarin ang sitwasyon. Aakusahan kanya ng blackmail. Ikaw ang lalabas na masama. Ano kung gayon ang plano mo? May paghamong tanong ni Liane. Ang plano ko, sabi ni Celestina, ay bawiin ang kumpanya sa paraang legal at hindi mapag-aalinlanganan. Patalsikin siya sa board. Alisin ang lahat ng miyembro ng pamilya niya na inilagay niya sa loob at iwanan siyang walang-wala. Nagkatinginan sila, ang tensyon ay namamagitan sa kanila. Pareho silang may sariling plano, parehong gustong sila ang magpabagsak kay Rafael. We can't work together, sabi ni Lian. Hindi ako magtitiwala sa'yo. At sa tingin mo, magtitiwala ako sa'yo? Ganting sagot ni Celestina. Pero pareho nating alam na mas malakas tayo kung magkasama. May impormasyon ka na wala ako at may kapangyarihan ako na wala ka. Hindi natin kailangang maging magkaibigan. Hindi natin kailangang magustuhan ang isa't isa. Ang kailangan lang natin ay isang kalaban. Pinag-isipan ni Lian ang sinabi ni Celestina. Tama ito. Ang kanyang plano, kahit gaano pa kaganda, ay may mga butas. Ngunit kasama ang kapangyarihan ng isang De Leon, ano ang gusto mong mangyari? Tanong ni Lian. Hindi tayo opisyal na magkakampi, sabi ni Celestina. Patuloy ka sa ginagawa mo. Patuloy ako sa ginagawa ko. Pero magpapalitan tayo ng impormasyon, walang lihiman, para kapag dumating ang tamang oras para umatake, sabay nating gagawin mula sa magkaibang direksyon. He won't see it coming. Tumayo si Lian. Inabot nito ang kanyang bag. Mula sa loob, kumuha ito ng isang maliit, itim na USB flash drive at inilapag sa mesa. Ano to? Tanong ni Celestina. Iyan ang silver bullet ko, sabi ni Lian. Ang original source code na isinulat ng ama ko. Ang mismong code na ninakaw ni Rafael para simulan ang Innovate Tech. Nahanap ko sa mga lumang gamit ni Papa. It's heavily encrypted. I've been trying to unlock it for months. Kapag nabuksan mo yan, iyan ang katibayan na hindi kay Rafael ang pundasyon ng kumpanyang ipinagmamalaki niya. Kinuha ni Celestina ang USB.
Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila mas mabigat kaysa sa aktwal nitong timbang. Ito ang susi. "I'll see what I can do," sabi ni Celestina. Tumango si Lian at tumalikod na para umalis. Hindi sila nagkamay, hindi sila nagpaalam. Ngunit sa pag-alis ni Lian, isang hindi nakikitang kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Isang alyansa na isinilang mula sa pagtataksil at pinag-alab ng iisang mithiin, ang pagbagsak ni Rafael Santos. Nakatayo si Rafael Santos sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang opisina, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba, ngunit hindi talaga niya ito nakikita. Ang nasa isip niya ay hindi ang tagumpay na sinisimbolo ng tanawing iyon, kundi ang mga pader na unti-unting lumalapit sa kanya. Handa siyang ipitin. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang perpektong mundo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang mga bank account niya, na dati walang hanggan ng laman, ay hindi na magalaw. Ang mga proyektong pinagkakakitaan niya sa gilid ay natigil. At sa sarili niyang kumpanya, pakiramdam niya ay isa na siyang bilanggo dahil sa bawat galaw niya, tila may mga matang nakamasid, mga matang pag-aari ni Celestina. Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa salamin na bintana. Isang mapurol na tunog. Hindi ito nabasag, ngunit naramdaman niya ang sakit na gumapang sa kanyang braso. Galit. Iyon ang unang emosyon. Galit kay Celestina sa paglabag nito sa kanilang kasunduan. Siya ang magpapatakbo ng negosyo, si Celestina ang mag-aalaga sa pamilya. Ngunit sa ilalim ng galit na yon ay mayroong isang bagay na mas malakas. Takot. Takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa isip ni Rafael, ang Innovate Tech ay hindi pag-aari ni Celestina o ng mga De Leon. Ito ay kanya. Siya ang nagbigay buhay dito. Siya ang nagpalago nito. Ang pera ng mga De Leon ay puhunan lang. Ang dugo at pawis ay sa kanya. Iyon ang pinaniniwalaan niya. Tumunog ang kanyang telepono. Ang kapatid niyang si Ramon. "Rafi, may problema." Boses ni Ramon na nanginginig sa takot. Yung auditor na kinuha ni Tina, nandito na naman. Tinatanong ang lahat ng transaksyon natin sa huling 6 na buwan. Malalaman nila. Malalaman nila ang tungkol sa mga kickback. Napapikit si Rafael. Ito na nga ba ang sinasabi niya? "Kumalma ka, Mon," mariing sabi niya. "Huwag kang magpahalata ng kahit ano. Sabihin mo, you will cooperate fully. I'll handle this." Ibinaba niya ang tawag. Kailangan niyang kumilos. At kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang pagiging defensive ay hindi nagagana. Ang kailangan niya ay isang opensiba. Isang malakas na suntok na magpapatumba kay Celestina bago pa man nito mahanap ang lahat ng kanyang mga sekreto. Kinagabihan, nagkita sila ni Ramon sa isang madilim na bar sa Quezon City, malayo sa mga matang mapanghusga ng BGC. "Anong gagawin natin, Rafi?" tanong ni Ramon, pinapawisan kahit malamig ang aircon. "Tapos na tayo. Ikukulong tayo." "Hindi. Kung mauuna tayo," sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay matalas. "Hindi natin siya pwedeng hayaang manalo. We need to discredit her. Tanggalin siya sa board bago pa man niya tayo matanggal." "Paano?" Yumuko si Rafael. "Ang pinakamagandang depensa ay opensiba," bulong niya. "Aakusahan natin siya ng bagay na hindi niya kayang pabulaanan agad. Isang bagay na magdudulot ng duda sa isip ng board. Aakusahan natin siya ng pagnanakaw." Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Pagnanakaw? Si Tina? Walang maniniwala sa tin. "Maniniwala sila kung may ebidensya," sabi ni Rafael, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Isang ebidensya na itatanim natin. Gagawa tayo ng mga pekeng dokumento, mga pekeng wire transfer. Palalabasin natin na naglilipat siya ng pera ng kumpanya papunta sa isang offshore account. At para maging mas kapanipaniwala, ilalagay natin ang account na yon sa ilalim ng pangalan ng isang malayong kamag-anak niya.
Palalabasin nating ginagawa niya ito dahil sa galit, dahil sa postpartum depression niya. Nakita ni Rafael ang pag-aalinlangan sa mukha ng kapatid, ngunit nakita rin niya ang pag-asa. This is our only way out, Mon. Kailangan nating gawin to. Ako na ang bahala sa lahat. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Rafael, sinubukan niyang maging ang dating Rafael na minahal ni Celestina. Nagdala siya ng bulaklak. Ngumiti siya. Para sa'yo, mahal. Sabi niya, iniaabot ang mga rosas. Kinuha ito ni Celestina, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Salamat. Para saan to? Wala lang. Naalala ko lang na matagal na kitang hindi nabibigyan ng bulaklak. Sabi ni Rafael, sinusubukang maging malambing. Tinena, namimiss na kita. Namimiss ko na yung dati. Pwede ba nating ayusin to? Tinitigan siya ni Celestina na para bang binabasa ang kanyang kaluluwa. Ang alin ang aayusin natin, Rafi? Ang pagsisinungaling mo o ang pagnanakaw mo? Ang mga salita ay tumama na parang sampal. Ngunit hindi nagpahalata si Rafael. Ngumiti lang siya ng malungkot. Sige na, magpahinga ka na. Mukhang pagod ka. Nang tumalikod si Celestina, ang ngiti ni Rafael ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkamuhi. Sige. Isipin mong ikaw na ang nananalo. Bulong niya sa sarili. Let's see who has the last laugh. Kinabukasan, ipinatawag ni Rafael ang isang batang IT employee sa kanyang opisina, si Alex. Isang tahimik ngunit magaling na programmer na may utang na loob sa kanya dahil si Rafael ang nagpasok dito sa kumpanya. Alex, may ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na top secret at kailangan ng iyong absolutong katapatan. Seryosong sabi ni Rafael, isinara ang pinto. Ano po iyon, sir? Inilatag ni Rafael ang kanyang plano. Ang paglikha ng mga pekeng digital na dokumento, ang pag-insert ng mga backdated transaction logs sa sistema ng kumpanya, ang paggawa ng isang paper trail na magtuturo kay Celestina. Namutla si Alex. Sir, illegal po yata yan. Lahat tayo ay may ginagawang kailangan nating gawin para protektahan ang kumpanya, sabi ni Rafael. Tinapik ang balikat ng binata. Si Ma'am Tina, hindi siya nasa tamang pag-iisip ngayon. Nagagasta niya ang pera ng kumpanya. Kailangan natin siyang pigilan bago niya tuluyang ilubog ang Innovate Tech. Tulungan mo ako, Alex, at sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi. Napayuko si Alex. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahan itong tumango. Sige po, sir. Gagawin ko po. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Rafael. Good. I knew I could count on you. Gawin mo na agad. We need to present this to the board by next week. Nang lumabas si Alex sa opisina, sumandal si Rafael sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng pag-asa. Sa wakas, siya na ulit ang may kontrol. Siya na ulit ang nagdidikta ng laro. Akala ni Celestina, kaya niya itong talunin. Ngunit nakalimutan nito kung sino si Rafael Santos. Isang henyo, isang survivor, at gagawin niya ang lahat para manalo. Ang hindi niya alam, pagbalik ni Alex sa kanyang cubicle, ang unang ginawa nito ay hindi ang simula ng utos ni Rafael. Sa halip, kinuha nito ang kanyang telepono. Sa ilalim ng kanyang desk, pinindot niya ang stop sa isang recording app na kanina pa palang tumatakbo. Maingat niyang isinave ang audio file, Rafael Santos Illegal Instruction MP3. Pagkatapos binuksan niya ang isang encrypted email service. Gumawa siya ng isang bagong mensahe, walang subject, walang laman, maliban sa isang attachment. Ang recipient, isang email address na ibinigay sa kanya linggo na ang nakalipas ng isang taong hindi niya inaasahan, si Achmani Crispin Imperial. Pinindot niya ang send at sa isang iglap ang huling desperadong galaw ni Rafael Santos ay naging ang unang pako sa sarili nitong kabaong. Ang linggo bago ang nakatakdang board meeting ay puno ng tensyon at paghahanda para kay Celestina.
Ang bawat araw ay ginugol niya sa pakikipag-usap kay Attorney Imperial, sa pag-aaral ng mga dokumento, at sa pagbuo ng isang estratehiyang hindi kayang tibagin. Nakuha na niya ang audio recording mula sa IT employee na si Alex. Ito, kasama ng mga ebidensya ng pandaraya ni Ramon, ay sapat na para idiin si Rafael. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng katiyakan. Malapit na niyang mabawi ang lahat. Nasa gitna siya ng pag-aaral ng mga papeles sa kanyang home office. Isang hapon nang may kumatok. Isang delivery man ang may dalang isang makapal na sobrang kulay brown na may selyo ng korte. Para po kay Mrs. Celestina Reyes Santos, sabi ng lalaki. Kinabahan siya, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang composure. Pinirmahan niya ang resibo at kinuha ang sobre. Habang isinasara niya ang pinto, naramdaman niya ang kakaibang bigat nito sa kanyang mga kamay. Umupo siya sa kanyang mesa at maingat na binuksan ang sobre. Sa loob, isang makapal na pligo ng mga legal na dokumento. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang bumiyak sa kanyang puso. Petition for sole custody. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang mga salita ay nagsimulang lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Binasa niya ulit at ulit. Ang pangalan ni Rafael Santos bilang petitioner, ang pangalan niya bilang respondent, at ang subject, ang kanilang mga anak, sina Sofia at Liam. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga sumunod na pahina. Naroon ang mga argumento ni Rafael, mga salitang kasing talim ng kutsilyo, bawat isa ay sinadya para hiwain ang kanyang pagkatao. The respondent has been showing signs of severe postpartum depression, exhibiting erratic and unstable behavior, posing a potential risk to the well-being of the minor children. Her sudden and aggressive involvement in the company is a manifestation of her unstable mental state. At ang pinakamasakit sa lahat, nakalakip ang isang medical assessment mula sa isang psychiatrist na hindi pa niya nakita kailanman. Isang pekeng dokumento na nagsasabing siya ay isang unfit mother. Nabitiwan niya ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga puting dahon sa isang patay na hardin. Isang alon ng pagkahilo at pagkasuklam ang bumalot sa kanya. Ito ay hindi na isang laban para sa kumpanya. Ito ay isang pag-atake sa kanyang pagiging ina, sa kanyang pagiging isang babae. Ang pinakasagradong bahagi ng kanyang buhay ay ginagamit na ngayon ni Rafael bilang sandata laban sa kanya. Ang kahihiyan ay parang isang laso na gumapang sa kanyang mga ugat. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Rafael, ang muka ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala. Tina, natanggap mo na pala, sabi niya sa malumanay na boses, ang boses na ginagamit niya para lokohin ang buong mundo. Hindi makapagsalita si Celestina. Tinitigan niya lang ito, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at hindi makapaniwala. Lumuhod si Rafael para damputin ang isang papel. Look, I'm sorry it had to come to this, sabi niya, umiiwas ng tingin. Pero nag-aalala lang talaga ako. Para sa para sa'yo. Ginagawa ko lang to para sa kapakanan ng mga bata, Tina. Ang mga salitang yon, ang kasinungalingan na yon, biglang nawala ang lahat ng lakas ni Celestina. Ang galit na nag-alab sa kanya sa loob ng maraming linggo ay biglang namatay, napalitan ng isang malawak at malamig na kawalan ng pag-asa. Get out! Bulong niya. Tina, please. I said, get out! Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Nagulat si Rafael sa kanyang pagsigaw. Tumayo ito at umatras. We'll talk when you've calmed down. Sabi nito bago tuluyang umalis. Nang maisara ang pinto, humagulgol si Celestina. Isang hagulgol na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang lahat ng kanyang mga plano, ang lahat ng kanyang mga laban, ay biglang nawalan ng saysay. Ano ang halaga ng isang kumpanya kung mawawala sa kanya ang kanyang mga anak? Si Rafael,
Sa kanyang pinakadesperadong galaw ay natagpuan ang kanyang kahinaan at tinamaan siya nito ng buong lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya. Naglakad siyang parang isang zombie palabas ng opisina, paakyat sa hagdan. Pumasok siya sa silid ni Sofia, kung saan naglalaro ang kanyang anak. Sa kabilang dulo ng silid, sa kuna, ay ang mahimbing na natutulog na si Liam. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit si Sofia. Niyakap niya ito na para bang ito na ang huling pagkakataon. Hinalikan niya ang buhok nito, inamoy ang bango nito. Pagkatapos, lumapit siya kay Liam at hinaplos ang malambot nitong pisngi. Sila lang ang mahalaga. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, sumuko siya. Gusto na niyang itigil ang lahat. Ibibigay niya kay Rafael ang kumpanya, ang pera, ang lahat. Huwag lang kunin sa kanya ang kanyang mga anak. Ang paghihiganti ay walang lasa, kung ang kapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang mundo. Gabi na. Nakaupo siyang mag-isa sa dilim ng kanyang opisina. Ang mga papeles ng kaso ay nakakalat pa rin sa sahig. Ang kanyang telepono ay kanina pa tumutunog. Mga tawag mula kay Attorney ni Imperial, ngunit hindi niya ito sinasagot. Para saan pa? Talo na siya. Ang reynang matapang na bumalik para bawiin ang kanyang kaharian ay isa na lamang inang natatakot na mawalan ng kanyang mga prinsipe at prinsesa. Tinitigan niya ang kanyang laptop na nakabukas pa rin. Ang screen nito ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Kanina pa niya sinusubukang i-decrypt ang USB na bigay ni Lian, gamit ang isang high-level program na bigay ng isang contact ni Attorney Imperial, ngunit wala. Ang encryption ay masyadong malakas. Isa na namang kabiguan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang alaala. Isang bagay na sinabi ni Tonyo Vargas sa kanya noon. Sa isang gabing nag-o-overtime sila. Ang pinakamagandang password din yun, Tina. Sabi ni Tonyo habang nakangiti. Ay hindi isang bagay na nasa isip mo. Ito ay isang bagay na nasa puso mo. Isang bagay na nasa puso. Napatingin si Celestina sa screen. Sa decryption program, mayroong isang final prompt para sa isang master key phrase. Ano ang pinakamahalaga para kay Antonio Vargas? Ano ang nasa puso niya? Ang kanyang anak. Si Lian, tinipan niya ang buong pangalan ng dalaga. Lian Vargas, access denied. Sinubukan niya ang petsa ng kapanganakan nito. Access denied. Sinubukan niya ang pangalan ng asawa ni Tonyo. Access denied. Napabuntong hininga siya. Wala na. Susuko na sana siya at papatayin na ang laptop nang may isa pang alaala ang bumalik. Ang binyag ni Sofia. Si Tonyo, habang karga-karga ang sanggol, ay may ibinulong dito. Narinig niya iyon. Isang palayaw, isang pangako. Ikaw ang aking munting bituin. Bulong ni Tonyo sa kanyang inaanak. Ang aking tala. Tala. Bituin. Mabilis na bumalik si Celestina sa laptop. Tinipan niya ang mga salita. Hindi bilang password, kundi bilang isang parirala mula sa puso. Ang aking tala. Pinindot niya ang enter. Sa isang iglap, ang screen ay nag-flash ng kulay berde. Decryption complete. Ang mga folder ay nagsimulang lumitaw sa screen. Ang isa ay naglalaman ng mga lumang email. Ang isa ay mga personal na tala. Ngunit ang pinakamalaki, ang folder na may pangalang Project Genesis ay naglalaman ng libu-libong linya ng code. Binuksan niya ito. Sa pinakaunang linya, sa itaas ng lahat, ay may isang komento na isinulat ng programmer. Isang digital na lagda. Original source code. Project Genesis Amo. Author, Antonio Vargas. October 15, 15 taon na ang nakalipas. Ito na, ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Ang katotohanan na ang buong pundasyon ng Innovatech ay itinayo sa isang kasinungalingan. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Celestina.
Binuksan niya ang folder ng mga personal na tala. Isang file ang nakakuha ng kanyang pansin. My last will. Nanginginig ang mga daliri, binuksan niya ito. Ito ay hindi isang legal na dokumento, kundi isang liham. Isang liham mula kay Tonyo para kay Lian, na isinulat 2 araw bago ang kanyang aksidente. Anak kong tala, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyaring masama sa akin. Huwag kang maniwala sa anumang sasabihin nila. Minahal ko ang buhay at hinding-hindi ko ito sasayangin. May mga tao lang talagang kayang gawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Tao na akala ko ay kaibigan ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang Genesis, ay nasa iyo na. Ngunit hindi iyan ang pinakamahalagang pamana ko. Ang pinakamahalaga ay ang pangalan natin. Huwag mong hayaang yurakan ni numan. Lumaban ka. Maging matapang ka. At higit sa lahat, maging mabuti ka. Huwag hayaang ang galit ang magdikta sa iyong puso. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng maayos. Mahal na mahal ka ni Papa. Sa pagbasa ng huling pangungusap, ang mga luhang kanina'y para sa sariling sakit ni Celestina ay naging luha para sa 2 taong nasira ang buhay dahil sa kasakiman ni Rafael. Naramdaman niya ang sakit ni Tonyo. Naramdaman niya ang bigat na dinala ni Lian. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang sariling sakit ay biglang naging maliit kumpara sa trahedyang ito. At doon, sa gitna ng kadiliman, isang apoy ang muling nag-alab sa loob ni Celestina. Hindi na ito ang apoy ng paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas dalisay. Isang apoy para sa katarungan. Hindi na siya lalaban para lang sa sarili niya o para sa kanyang pera. Lalaban siya para sa kanyang mga anak, para hindi sila lumaki sa isang mundong pinamumunuan ng kasinungalingan. Lalaban siya para kay Liane, para sa hustisyang ipinagkait sa kanya. At lalaban siya para kay Tonyo, para sa alaala ng isang mabuting tao na pinagtaksilan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Dinampot niya ang mga papeles ng kaso mula sa sahig at maayos na inilapag sa mesa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Imperial. Crispin, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nabasag, kundi matatag na parang bakal. The board meeting is in 2 days. It's time to end this. I'm sending you something. Isang bagay na babago sa lahat. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pag-aalinlangan. Ang reyna ay muling tumayo. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang layuning mas malaki kaysa sa kanyang sarili. At sa pagkakataong ito, hindi na siya mapipigilan. Ang conference room sa ika-14 palapag ng Innovatech Tower ay malamig at tahimik. Isang katahimikang nababalot ng tensyon. Ang mahabang mahogany na mesa ay napapaligiran ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya, ang Board of Directors. Sa isang dulo ng mesa, nakaupo si Celestina, tuwid at kalmado, sa tabi ng kanyang abogadong si Attorney Crispin Imperial. Sa kabilang dulo, naroon si Rafael, sa tabi ng kanyang kapatid na si Ramon. Ang mukha ni Rafael ay nagpapakita ng isang kumpiyansang alaga sa kasinungalingan, habang si Ramon naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Good morning, ladies and gentlemen of the board! Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na pekeng-peke. Ipinatawag ko ang emergency meeting na ito dahil sa isang seryosong bagay na nakaaapekto sa integridad ng ating kumpanya. Isang bagay na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw. Lahat ng mata ay napunta kay Celestina na hindi man lang kumurap. Nagpatuloy si Rafael, inilatag ang kanyang mga ebidensya. Ipinakita ng kanyang abogado ang mga pekeng dokumento na ginawa ni Alex, mga bank statement, mga wire transfer, lahat ay nagtuturo sa isang konklusyon na si Celestina Reyes Santos ay naglilipat ng milyon-milyong pondo ng kumpanya sa isang pribadong offshore account. As you can see, sabi ni Rafael,
Ang boses niya ay puno ng pekeng kalungkutan. Ang aking asawa, na marahil ay dumadaan sa isang mahirap na yugto ng kanyang buhay, ay ginamit ang kanyang posisyon para sa sariling kapakanan. Masakit man para sa akin, bilang CEO, tungkulin kong protektahan ang Innovate Tech. Kaya't hinihiling ko sa board na tanggalin si Mrs. Santos bilang miyembro at simulan ng isang legal na investigasyon. Ang mga miyembro ng board ay nagbulungan ang ebidensya sa unang tingin ay mukhang kapani-paniwala. Tumingin sila kay Celestina, naghihintay ng kanyang depensa. Dahan-dahang tumayo si Celestina, ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa buong silid. Thank you, Rafael, for that very creative presentation. Simulan niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Totoo, mayroong malawakang pagnanakaw na nangyayari sa kumpanyang ito, ngunit hindi ako ang may gawa nito. Tumingin siya kay Atorino Imperial na tumango at pinindot ang isang button sa laptop nito. Isang audio file ang tumugtog sa mga speaker ng conference room. Boses ni Rafael, Alex, may ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na top secret. Ang buong pag-uusap nila ni Alex ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang utos na gumawa ng mga pekeng dokumento. Ang plano na idiin si Celestina. Ang pag-amin na ginagawa niya ito para protektahan ang sarili. Ang mukha ni Rafael ay biglang namutla na parang isang papel. Tumingin siya kay Ramon, na ngayon ay nanginginig na sa takot. That recording is fake. It's fabricated. Sigaw ni Rafael, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Is it? Tanong ni Celestina. Kung gayon, marahil ay mas maniniwala kayo sa isang live witness. Bumukas ang pinto sa likuran at pumasok ang IT employee na si Alex kasama ang dalawang unipormadong security personnel. Mr. Alex Reyes, tabi ni Attorney Imperial, maaari mo bang kumpirmahin sa board na ang boses na narinig natin ay ang boses ni Mr. Rafael Santos? Oo po, sabi ni Alex, nanginginig ngunit determinado. Siya po ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng yon. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ngunit hindi pa tapos si Celestina. Ang pagnanakaw ng pera ay isang bagay. Sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng awtoridad. Ngunit mayroong isang mas malaking kasalanan na ginawa. Isang kasalanan na siyang pundasyon ng kumpanyang ito. Muling may pinindot si Attorney Imperial. Sa malaking screen sa harap, lumitaw ang libu-libong linya ng code. At sa pinakaitaas, malinaw na nakasulat, Original Source Code, Project Genesis, Author Antonio Vargas. Ang Project Genesis, Padimaya. Patuloy ni Celestina, ay ang orihinal na pangalan ng software na nagpasimula sa Innovatech. Ang software na isinulat, hindi ni Rafael Santos, kundi ng kanyang yumaong partner at kaibigan, si Mr. Antonio Vargas. Ipinakita niya ang mga email, ang mga tala, ang liham ni Tonyo. Bawat piraso ng ebidensya ay isang pako na lalong nagbaon kay Rafael sa kanyang kinatatayuan. For 15 years, sabi ni Celestina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatitig kay Rafael. You built an empire on a lie. You took credit for another man's genius. You betrayed his trust. Hindi ka lang isang magnanakaw ng pera, Rafael. Isa kang magnanakaw ng pangarap. Hindi na makapagsalita si Rafael. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Lahat ng kanyang kasinungalingan, lahat ng kanyang pandaraya ay nakalantad para makita ng lahat. I move for an immediate vote, sabi ng isa sa mga pinakamatandang board member. Ang boses ay puno ng galit. To remove Mr. Rafael Santos and Mr. Ramon Santos from their positions, effective immediately. I second the motion, sabi ng isa pa. All in favor? Ang lahat ng kamay, maliban sa kamay ni Rafael at Ramon, ay itinaas. And I move, sabi ni Celestina.
Ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa kapangyarihan to be reinstated as the interim chief executive officer to oversee the investigation and restructuring of this company. All in favor? Muli, itinaas ng lahat ang kanilang kamay. Tapos na. Nanalo siya. Tumayo si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumingin siya hindi sa board, kundi kay Celestina. Isang tingin na puno ng pagbabanta at pagkamuhi. Pagkatapos, tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng silid, kasunod ang kanyang kapatid na parang isang asong natalo. Habang papalabas, kinuha ni Rafael ang kanyang telepono. Iisang tao lang ang nasa isip niya. Ang taong sa tingin niya ay nag-umpisa ng lahat ng ito. Ang taong nagbigay ng USB, dinial niya ang numero. Nang sumagot ito, isinigaw niya ang pangalan na puno ng lason. Leanne! Pinatay mo ako! Sinira mo ako! Pagkatapos, ibinagsak niya ang tawag at nagpatuloy sa paglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng isang desperadong galit. Hindi alintana kung saan siya pupunta o kung ano ang kanyang gagawin. Ang alam niya lang, kailangan niyang makita ang babaeng iyon. Kailangan niyang harapin ang isa pang taong nagtaksil sa kanya. Pagkaalis ni Rafael, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa conference room. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang lumapit kay Celestina. Nag-aalok ng kanilang suporta at paghingi ng paumanhin sa kanilang pagkabulag. Tinanggap niya ang lahat ng iyon nang may ngiti, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nang sa wakas ay mag-isa na lang siya sa silid, lumapit siya sa bintana, ang parehong bintana, kung saan madalas tumayo si Rafael at pagmasdan ang kanyang kaharian. Ngayon, ito ay sa kanya na. Ang tagumpay ay may lasang matamis, ngunit meron ding pait. Ang lalaking kasama niyang bumuo ng lahat ng ito ay siya na rin palang sisira dito. Hindi siya nagtagal doon. Naglakad siya papunta sa opisina ng CEO. Ang kanyang dating opisina. Ang pinto ay nakabukas pa rin. Iniwang nakaawang ni Rafael sa kanyang galit na pag-alis. Pumasok siya sa loob. Ang mga personal na gamit ni Rafael ay nakakalat pa rin. Isang picture frame nilang pamilya. Isang golf trophy. Ang mamahaling pluma na regalo niya noong anibersaryo nila. Umupo siya sa malaking leather chair. Perpekto ang sukat, para bang matagal na siyang hinihintay nito. Sa sandaling iyon, wala siyang naramdamang galit o saya. Ang naramdaman niya ay isang malawak na kapayapaan na may kasamang kalungkutan. Tapos na ang digmaan. Ngayon, kailangan na niyang harapin ang mga pinsalang idinulot nito. Kinuha niya ang picture frame sa mesa. Isang larawan nilang apat, kuha noong nakaraang Pasko. Masaya sila. O sa unang tingin, mukha silang masaya. Ngayon, nakikita na niya ang mga lamat sa ngiti ni Rafael, ang pagod sa sarili niyang mga mata. Isang perpektong kasinungalingan na nakakulong sa isang silver frame. Ibinalik niya ito sa mesa, nakaharap sa pader. Simbolo ng isang kabanatang kailangan ng isara. Ang galit ay isang laso na kumukulo sa dugo ni Rafael habang nagmamaneho siya palayo sa Innovatech Tower. Walang direksyon, walang plano. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Leanne Gomez, siya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng pinaglaanan niya ng pera at panahon. Isa rin pala itong ahas. Isa rin palang taksil. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang luxury car, bumubusina sa bawat sasakyang humaharang sa kanyang daan. Nagtungo siya sa condominium sa Quezon City kung saan niya pansamantalang pinatira si Leanne. Ang lugar na dati kanlungan niya mula sa kanyang magulong buhay ay ngayon ang magiging entablado ng kanyang huling pagwawala. Hindi na siya nag-abalang mag-doorbell. Gamit ang sarili niyang susi, marahas niyang binuksan ang pinto. Leanne! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa loob ng tahimik na unit. Nakaupo si Leanne sa sofa, nagbabasa ng libro. Nang makita siya,
Dahan-dahan itong tumayo. Walang takot sa kanyang mga mata. Sa halip mayroon itong malamig na determinasyon. Rafael, sabi niya, isinasara ang libro. Inaasahan na kita. Inaasahan. Napatawa si Rafael, isang tawang walang saya. Talaga? Inasahan mo bang malaman ko kung paano mo ako trinaydor? Kung paano mo ako sinaksak sa likod? Hindi iyon pagtataksil, Rafael. Kalmadong sagot ni Liane. Naglakad siya palapit. Iyon ay pagganti para sa ginawa mo sa ama ko, para kay Antonio Vargas. Ang pagbanggit sa pangalan ay parang isang suntok sa sikmura ni Rafael. Wala kang alam sa nangyari. Wala. Rafael, alam ko ang lahat. Sigaw ni Lian. Sa unang pagkakataon, lumabas ang galit sa kanyang boses. Alam ko kung paano mo ninakaw ang kanyang code. Alam ko kung paano mo siya iniwan na walang-wala. At alam ko na ang aksidente na yon ay dahil sa'yo. Pinatay mo siya. Dahan-dahan. Ngunit pinatay mo pa rin siya. Sa pag-amin ni Liane, isang bagay ang nabali sa loob ni Rafael. Ang huling hibla ng kanyang kontrol. Sumugod siya. Hinawakan ng mahigpit ang mga braso ni Lian. Ano ang gagawin mo sa akin, ha? Sigaw niya sa mukha nito. Wala ka nang babalikan. Wala ka nang kapangyarihan. Ako pa rin si Rafael Santos. Hindi na ngayon. Bulong ni Lian. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto sa likuran. Mula roon, lumabas ang dalawang malalaking lalaki. Ang mga tiyuhin ni Liane. Ang kanilang mga mukha ay matigas at ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal nang kinimkim. Sa likod nila, may dalawa pa, mga pinsan niya. Napapaligiran na siya. Binitiwan ni Rafael si Lian at napaatras. Ano to? Isang patibong? Hindi ito patibong, Rafael. Sabi ng pinakamatandang tiyuhin, ang boses ay magaspang. Ito ay pagbibigay ng leksyon. Isang leksyon na dapat ay matagal mo nang natutunan. Sumugod ang mga lalaki. Sinubukan ni Rafael na lumaban. Nakasuntok siya ng isa, ngunit apat sila. Napaluhod siya sa mga suntok at sipa. Ang bawat hataw ay hindi lang para sa sakit na idinulot niya kay Liane, kundi para sa kapatid nilang nawala, para sa pamilyang kanilang sinira. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Rafael na tumakbo. Itinulak niya ang isa sa mga lalaki papunta sa isang mamahaling plorera na nabasag sa sahig. Nagawa niyang makarating sa pinto at buksan ito. Tumatakbo siya palabas sa pasilyo, patungo sa hagdanan. Iniisip na makakatakas siya. Ngunit sumunod ang isa sa mga pinsan ni Lian. Sa tuktok ng hagdanan, inabutan siya nito. Nagpambuno sila. Isang maling hakbang, isang malakas na tulak. Nawalan ng balanse si Rafael. Ang kanyang sigaw ay naputol nang ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na semento ng landing sa ibaba. Isang nakakakilabot na tunog. Pagkatapos, katahimikan. Nakatayo si Lian at ang kanyang mga tiyuhin sa itaas ng hagdanan, nakatingin sa walang galaw na katawan sa ibaba. Walang nagsalita. Ang galit sa kanilang mga mukha ay dahan-dahang napalitan ng gulat at takot. Hindi ito ang plano. Ang plano ay turuan lang siya ng leksyon, hindi patayin. Nasa kalagitnaan si Celestina ng isang tawag sa telepono kay Attorney Imperial nang tumunog ang kanyang isa pang linya. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Si Mrs. Celestina Reyes Santos po ba ito? Tanong ng isang boses. Formal at nagmamadali. Mula po ito sa St. Luke's Hospital Emergency Room. Biglang kumabog ang dibdib ni Celestina. Bakit? Anong nangyari? Ma'am, sabi ng boses sa kabilang linya, nagkaroon po ng isang aksidente. Tungkol po ito sa inyong asawa, si Mr. Rafael Santos. Binitiwan ni Celestina ang hawak niyang pluma. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila napakalakas sa biglaang katahimikan ng kanyang bagong kaharian. Ang presyo ng pagtataksil. Mukhang dumating na ang oras para bayaran ito. Lumipas ang 6 na buwan. Ang matayog na Innovatec Tower
ay nakatayo pa rin sa puso ng BGC, ngunit may bago na itong pangalan. Sa ibabaw ng entrance, nakaukit na ngayon sa makintab na metal ang mga salitang Vargas de Leon Innovations, isang pagkilala sa nakaraan at isang pangako para sa hinaharap. Sa loob ng opisina ng CEO, si Celestina Reyes ay abala sa pagpirma ng mga dokumento. Hindi na siya si Tina, ang asawa ni Rafael. Hindi na rin siya si Celestina Santos. Siya si Celestina de Leon, ang babaeng muling binuo ang kanyang sarili mula sa abo ng pagtataksil. Ang kanyang mga galaw ay may kumpiyansa, ang kanyang boses ay may awtoridad. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon ng bahagyang kislap ng kapayapaan. Bilang CEO, ang una niyang ginawa ay ang paglilinis. Tinanggal niya ang lahat ng parasites na inilagay ng pamilya Santos. Ipinatupad niya ang mga bagong pulisiya para sa transparency at accountability. At ang pinakamahalaga sa lahat, naglaan siya ng malaking bahagi ng kita ng kumpanya para sa isang foundation na itinatag niya sa pangalan ni Antonio Vargas. Isang pundasyon para tulungan ang mga bata at mahuhusay na tech innovators na walang sapat na puhunan. Pagkatapos ng kanyang trabaho, hindi na siya umuwi sa malaki at malamig na mansyon sa Forbes Park. Ipinagbili niya iyon kasama ang lahat ng alaala ng kasinungalingan. Nakatira na sila ngayon sa isang mas maliit ngunit mas masayang bahay sa isang tahimik na subdivision kung saan ang halakhak ng kanyang mga anak, sina Sofia at Liam, ang pumupuno sa bawat sulok. Isang hapon, pagkatapos niyang sunduin si Sofia mula sa eskwela, at habang karga-karga ang natutulog na si Liam, nagmaneho siya papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Isang pribadong ospital. Pumasok siya sa isang silid sa VIP wing. Ang amoy ng antiseptic ay sumalubong sa kanya. Sa kama, nakahiga ang isang katawan, payat at maputla. Maraming tubo ang nakakabit dito. At ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makinang tumutulong dito para mabuhay. Ito si Rafael Santos, o kung ano man ang natira sa kanya. Hindi siya namatay sa pagkakahulog, ngunit ang pinsala sa kanyang utak ay malubha. Sabi ng mga doktor, nasa isang vegetative state siya. Nakikita, naririnig, ngunit hindi makagalaw, hindi makapagsalita, hindi makapag-isip. Isang bilanggo sa sarili niyang katawan, isang perpektong kabalintunaan para sa isang taong ang buong buhay ay nakasentro sa kontrol at kapangyarihan. Hindi kinasuhan ang pamilya Vargas, itinuring itong isang aksidente, isang away na nauwi sa trahedya. Umalis na si Lian. Nagpunta sa ibang bansa para magsimulang muli, dala ang hustisyang matagal na niyang hinintay at marahil ang kapatawarang ibinigay niya sa sarili. Umupo si Celestina sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang mukha ni Rafael. Walang galit, walang awa, walang pagmamahal, wala na. Isang blangkong pakiramdam na lang ang natira. "Hello, Rafi!" Bulong niya, kahit alam niyang hindi ito sasagot. Ito na siguro ang huli kong pagbisita. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang sobre. Sa loob nito ay ang kanilang annulment papers, pirmado na niya at aprobado na ng korte. "Malaya na ako, Rafi," sabi niya. Inilapag ang sobre sa bedside table, sa tabi ng kamay nitong hindi gumagalaw. "Malaya na tayo pareho. Ikaw mula sa iyong mga ambisyon, ako mula sa iyong mga kasinungalingan." Tumayo na siya. Hindi na niya ito muling nilingon. Naglakad siya palabas ng silid, palabas ng ospital, patungo sa sikat ng hapon. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang hangin sa kanyang mukha. Narinig niya ang tawanan ng mga tao sa paligid. Ang mundo ay patuloy na umiikot. At sa wakas, handa na siyang umikot kasama nito. Pagsakay niya sa kotse, tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya ang kanyang sarili. Isang ina, isang leader, isang survivor. Sa tabi niya, sa car seat, ang mahimbing na natutulog na si Liam,
ang simbolo ng kanyang kinabukasan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung magmamahal siyang muli. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang kapayapaang nahanap niya, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapalaya sa sarili. Pinaandar niya ang kotse at nagmaneho palayo. Hindi na muling lumingon. Sa salamin, ang papalubog na araw ay lumilikha ng isang magandang tanawin. Isang perpektong pagtatapos sa isang madilim na kabanata. Isang perpektong simula para sa isang bagong umaga. At sa kanyang labi, isang nangngiti ang sumilay. Isang nangiting totoo, payapa, at sa wakas, tunay na malaya. Sa huli, ang kwento ni Celestina ay nagpapaalala sa atin na ang isang babaeng minsang tumahimik para sa pamilya ay may kakayahang bumangon at bawiin ang lahat kapag tinapakan ang kanyang dignidad. Ang pagtataksil ni Rafael ay hindi lamang pagsira sa tiwala, kundi isang paggising sa lakas at talinong matagal niyang isinantabi. Sa pagharap sa kasinungalingan, pandaraya sa negosyo, at pagnanakaw ng pamana, pinatunayan ni Celestina na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa tapang na ipaglaban ang tama. Ang pagbagsak ng mapanlinlang na asawa ay malinaw na mensahe. Ang kasamaan ay may hangganan, at ang hustisya, kahit maantala, ay dumarating. Ang bagong simula ni Celestina ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa kalayaang muling piliin ang sarili at ang sariling halaga. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Celestina, lalaban ka rin ba o pipiliin mong manahimik? Naniniwala ka ba na may ikalawang pagkakataon ang mga taong minsang isinuko ang sarili para sa iba? At higit sa lahat, kumusta ka? May laban ka rin bang tahimik na kinakaharap ngayon? Nandito ang channel na ito para makinig. Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Mahalaga ang boses mo dito.